80. O mga 78. Police reporter ako. Yung dalawang Arabo, inom lasing na lasing. Nakikita namin, pinaghihipuan yung mga babae, yung mga yung mga nagsiserve doon sa may lobby. Di primero, sabi na, bahala siya kung yung, hindi naman siguro, kaibigan nila. Pero nung makita ko na yung mga guest na, yung naghihipon na sila, umangal na, sabi ko doon sa kasama kong pulis, bugbugin nga ninyo yan. Dinagtatadyakan ka lang. Walang hiyaya. Ano naman ganun, di ba? Mababa kasi yung tingin sa atin. Yung mga yan, mga Joseph, mga kaibigan, napakababa po ng tingin sa atin ng mga yan. Wala na pong dignidad ang tingin nila sa atin. Kaya tayo gano'n, dapat po sana yung Department of Labor at saka POEA, dapat ho mga kaibigan na hindi na po, wag na hong maglulumuhod doon sa Saudi na wag nang dapat i-lift nila yan. Na wag nang kasi wag i-lift na yung wag nang ipagpatuloy yung plano ng Saudi na hindi na tatanggap ng mga Pinoy workers, especially yung mga katulong po sa bahay. Alam po ba ninyong pinag-aawayan? Ay yung pinipilit kasi natin, yung gobyerno natin, na $400 ang sweldo, minimum yan, $400 ang sweldo ng household worker. Ang gusto po ng Saudi, napakawalang hiya po, $200 lang. Magkano ba yung $200? Kung times 40, 8,000 pesos. 8,000 pesos, pupunta ka pa lang sa Saudi, pwede mo makuha yan dito? Pwede mong mahanap dito yan kung may diskarte ka lang. Yung $400, ayaw nila. Kaya nga, di ba, dinadaya nila yung ando na sa airport, dadayain. Ang panibagong kontrata. Panibagong kontrata. Ito naman itong mga ahensya rito, mga kaibigan. Kasabwat nila yan. Hindi na sila naawa sa ating mga kababayan. Yun. Kaya tuloy, pagdating dun sa Saudi, sa Middle Eastern countries, itong mga kababayan natin, grabe ang titis na kanilang, talaga, dinaranas. Napakawalang yan yan. Napakasakit ito. Mga kaibigan, kung alam lang ninyo, meron pa akong minsan yung kwento sa inyo. Itong si Mayor Nemesio Yabot ng Makati. Nakasakay siya ng mga 1977. Grabe ang oil noon, di ba? Kasagsagan ng oil. Nag-uumpisa palang mag-boom ang Saudi noon. At tayo, takot na takot tayo. Hanggang takot na pa tayo sa Saudi. Kasama niya, yung atang yung kanyang kaibigan, babae. Doon sa peninsula. Sa Manila Pen. Galing sila sa taas, pababa. Nakita nung dalawang Arabo, mga diplomats ito mga consuls, magkapatid pa, hinipuan yung babae. Nakita niya gano'n. Nakita ni Mayor. Parang si Mayor ata, hindi niya kaibigan, parang nakilala lang niya. Nakita niyang hinipuan. Yung umangal yung babae. Nagtawa ng paraw. Alam mong ginawa nung Mayor Yabot? Pinagbabatukan yung dalawa. Nung batukan yung dalawa. Ng mga nakita ng mga bodyguards, hinila na palabas ng hotel, binugbog sa labas ng hotel sa peninsula. Ang nangyari, nagkagulo, takot na takot nung si Marcos nung araw. Nagkagulo, gusto nilang mag-apologize ang Philippine government. Ngayon napagkadiskitahan si Yabot. Pero si Mayor Yabot, mga kaibigan, ay malakas na malakas sa mga Marcos. Ang napagdiskitahan yung mga pulis. Yung mga pulis na gumulpi doon sa Arabo. Ang ginawa, mabait naman itong si Mesio. Sabi niya, mga bata, alam kong nagalit kayo dahil sa ginawa ko, kaya ako binugbog ninyo. Kunyari lang, ma-dismiss kayo. Ngayon
inaalagaan ko kayo habang... Pinalabas na nila lagi. pero after 2 years ata, ibinalik din sa servisyo yung mga pulis. Ay ganun po ang nangyari dyan sa Makati. Grabe Bugbog din, ano? sarado yung 2 Arabo. Di ba, Lina, bugbog naman pala Natakot, sila. Buti na lang. natakot yung gobyerno ni Marcos. Tinawagan si Mesio, sabi naman ni Mesio, in-explain niya na ganitong kabastusan. Okay, sabi daw ni Marcos, i-dismiss mo yung Mga polis. Yan ang ginawa. Na-dismiss po yung mga pulis, inalagaan ni Mayor Yabot, pero after 2 years, ibinalik po sa serbisyo. Yan. Tuwang-tuwa nga ako na marinig ko yan eh. Napaka walang hiya kasi yung mga Arabo na ito. Dapat ay manindigan na ang ating pamahalaan, bigyan na ng dangal at dignidad ang ating mga OFW. Ito ang magandang pagkakataon para maipakita natin sa mga Arabo na hindi lang sila ang dahilan para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga Pilipino. Kaya nating manindigan sa ating sarili. Kung maayos lang ang pamamahala ng gobyerno ay hindi na kailangan pang magpaalila ng ating mga kababayan sa labas ng bansa. Ang nangyayari sa Saudi ngayon ay dapat ring magsilbing wake-up call sa pamahalaan na hindi habang buhay ay alila ng mga banyaga ang mga Pinoy. Alam nyo, natatandaan ko pa itong si Erap. Sa Pangulong Erap, bilib na bilib ako sa kanya. Sabi niya, gusto ko makita yung araw na hindi na tayo magpapadala ng mga OFW, ng mga trabahante, yung mga manggagawa sa ibang bansa dahil marami ng trabaho rito. Napatalsik naman siya eh. Hindi rin mapatalsik. Gago siya. Talagang... Pero siguro naman Kuya Man talaga siguro. Well-meaning siya pero hindi niya alam kung papaano. how to go about it. Well-meaning siya. Di ba? Ang pinalitan ba naman niyang Pangulo napakagaling? Si Fidel Ramos. Under Fidel Ramos, mga kaibigan, naging Tiger Cub economy tayo. Ibig sabihin, pataas na tayo. Papangat na tayo. Paangat yung Tiger economy, mga kaibigan, yung mataas na mataas. Tiger Cub, ibig sabihin maliit na tigre. Yung tigre signifies malaki, boom. Boom po yan, tiger. Kasi pag nag-growl ng tigre, di ba? Matatag. Yung natatakot yung iba. Ganon yung tiger economy. Pag sabing tiger economy, ay kinakabahan yung ibang bansa. Naging Tiger Cub economy tayo, mga kaibigan. During the time of Ramos. Ang pumalit ho sa kanya, si Erap. Hindi man lang siya kay Ramos. Hindi man lang siya nakahingi ng tips. Hindi naman ang mga tips lang naman niya siya doon tips sa hayala ay sa karera. yun man ang tips sa wedding. Si Erap. Dumalaw nga doon sa Inquirer, di ba? Dumalaw siya sa Inquirer. Sabi niya, alam mo, kasi binoykot niya yung Inquirer, pinaboykot yung advertising boycott. Ang Inquirer, muntik tumaob ang Inquirer nung araw, ha? Kundi lamang talagang matatag itong mga Prieto. Muntik tumaob. Talagang crisis nung araw. Pero nagpakatatag, mayroong mga suportado, may mga sumuporta, mga businessmen. Pero talagang wala. Talagang, sabi niya, alam mo, hindi ko naman kagustuhan yan. May mga tao lang. May mga tao na gumawa para sa akin, ginamit yung pangalan ko. Sabi ko, utot mo. Ikaw talaga yon. Talagang nagsinungaling pa. Sabi niya, mo, baka makalusot. Hindi, sabi niya, hindi ko akalain na magkakaganito pa. Alam niyo mga kaibigan, ang sinasabi ko, kung ikaw ay leader, government official na walang hiya,
Eh, pag nakalaban mo yung media, na talagang totoong kawalang hiyaan mo, eh, yung kalabanin mo pa yung media, ay wala ka talaga. Correct. Ayan. Eh, ayan na, nakalimutan na yung... Wala. Nakaraan. Bygones, let bygones be bygones. Tama. Anyway, itong si Erap nga, yun ang sabi niya, he wanted to see the day when the Philippines would no longer send workers abroad. Hindi na makikita, gusto niyang makita yung mga araw na darating yung araw na hindi na tayo magpapadala ng mga manggagawa sa ibang bansa dahil Marami puno na trabaho dito. sana ginawa mo yan. Eh, yung ito naman si Erap, ang ginawa naman niya, puro weteng lang inatupag. Yung sugal lupa pa. Bagay. Si Erap talaga, oo. Okay, mga kaibigan. Kung may plano sila, yung banyaga po, para sa magandang kinabukasan, para sa mga manggagawang Pinoy, ay ngayon lang nila ito ilabas. Yun. Huwag na nilang hintayin madagdagan pa ang bilang ng mga minamaltratong OFW sa ibang bansa. Yan, mga kaibigan. Gobyerno natin dapat din sana magkaroon ng lakas ng loob para ihanap ng trabaho. Napakarami nito, Kuya Mon. Napakarami, 50,000. Kaya pa natin yan. Baka anong malay mo, gagawa ng paraan. Diba sabi nila, yes, if pag there's a will, there's a way. sa mga crisis, nakikita po yung kakayahan ng isang Tatag tao. ng Pinoy, ayun. Tatatagan natin. At wag na ho tayo umasa. At saka, pinadadala naman natin doon sa Saudi, karamihan dyan, yung mga maliliit na tao na inaalila lang, pinagsisipa lang. Ano pang napakawalang hiya ng mga tao dyan, mga kaibigan? Walang hiya. Bakit tayo magtsatsaga dyan? Inaalila, minamaltrato, at ginagahasa yung ating mga kababayan. Sasalahan. Ay, nako. Kaya nga sabi Huwag ko na sila manghinayang, Kuya Mon. Huwag na sila manghinayang. Ang gawin na lang ng gobyerno sana natin ay gumawa ng paraan para makahanap naman ng trabaho sa ibang bansa itong mga madi-displaced na workers. o kaya gumawa tayo ng paraan para umunlad yung ekonomiya natin upang wala nang lumabas ng bansa. wala na pong lalabas. Kukunti na lang yung lalabas. At dito na po mangyayari ay dito na. dito na trabaho dahil maunlad na tayo. Kaya lang, mga kaibigan, isa lang ang diferensya. Yung mga investors hindi welcome sa atin. Pag may mga investments dito, pinahihirapan ng mga local governments, ng gobyerno. So magbigay ng permit, mga etc. Alam mo bakit? Humihingi ng lagay. At mga kaibigan, sana po wag po magalit yung mga union, labor union sa akin, ano? Kaya ho, isa sa mga rason, sabi po ng isang investor dito, foreign investor, isa pong dahilan kung bakit ayaw po nilang magtatag ng mga factories dito ay dahil yung militante po yung labor natin dito. Pag nakakita po ng pagkakataon ay mag-i-strike. Welga. Kaya wala, mag-welga. Ayan. Pag nakakita na silang kumikita yung kumpanya, gusto nila ikita din sila. Yun. wala hong masama na kumita, pero not to the extent, mga kaibigan, na ipasasara yung kumpanya. Mas marami Parang naman lang. pinapatay natin yung gansa na nangingitlog ng ginto. Yun. Yan. Alright, mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan TNT. Ang target ni Tulfo, magbabalik po kami bukas. Ito po si Racy Amado. Ako naman po si Ramon Tulfo, daghang salamat.